Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa community ng Soldier of Christ. Dahil nung ako po ay napasok dito, nung ako po ay hayuhan ng mahal na Birhing Maria, na doon nga po nung ako tinawag ni Lord, andun po ako sa kasakitan, sa gulo ng buhay at na-down po ako sa aking hanap buhay. Tunay po, nung ako po ay nababaan, doon ko po nakilala na malaki ang aking pagkukulang sa ating Diyos na buhay. Napaloob po ako dito, marami akong karamdaman. Dahil diabetic nga po ako, 300 po ang aking sugar nung panahon na yun na nanlalata po ako at nanghihina. Maraming nararamdaman. Subalit nung ako po sumunod, unti-unti ko pong naramdaman yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na pinagagaling na po niya ako. At noon nga po sa paho pa, sabi nga po ni Brother Ting, subukan nyo ang magbigay ng ikapo. Doon nga po, nasubukan ko na mula nung ako'y napaloob, nagbigay po ako ng ikapo, hindi man ikasampung bahagi sa aking kinikita, subalit ibinigay ko yon. Pero nung po yun ay tuloy-tuloy kong ibinigay, nadama ko po talaga yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na unti-unti ko na pong nararamdaman sa aming buhay. Yung pagbabago ng aming buhay, mag-asawa, yung kaguluhan na wala. Kapayapaan sa aming tahanan, ibinigay po ng ating Panginoon. At yung pong aking asawa, siya po, ay aking sakit ng ulo nung araw, talaga po siya ipasaway. May bisyo, drugs, nagdodroga po sila talaga. Pero sa awat habag ng Diyos, kakapray ko kay Mama Mary. Talagang nandyan po talaga yung awat habag ni Mama Mary na ibinigay niya yung aking kahilingan kung paano niya binago ang aking asawa. Kaya maraming salamat po sa community ng Soldier of Christ dahil napakarami pong naging bunga sa aming buhay kung paano niya binago ang aming buhay, kung paano niya inayos ang aking anak, kung paano niya pinaalis ang aking anak at inayos ng Diyos na nakasampa ng barko ang aking anak. Kaya dito nga po sa gawain natin ito, sumunod lang tayo. Hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Tunay po na nandiriyan yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Habang naglilingkod, nagkaroon din po ako ng bukol sa akin sa lalamunan. At sabi nga po ng aming coordinator, Sister Rina Balboa, ano man ang pagsubok na pagdadaanan nyo, tuloy-tuloy lang kayong maglingkod. Tuloy-tuloy lang kayong magbigay ng oras, panahon at sakripisyo sa Panginoon. At makikita mo kung paano kikilos at gagalaw ang Diyos. Yun nga po ang nangyari. Inuna ko po, dati may paho pa po tayo. Sabi ni Sister Rina, Sister, wag ka munang magpagamot. Basta tuloy-tuloy ka lang. Akyat ka muna ng 3 consecutive Sunday sa may paho at hayo, vigil overnight. Tunay po na napakabuti ng Panginoon at nang maisagawa ko ang formula ni Lord na talagang siyang dakilang manggagamot. Ayun na po, pinagbigyan ko na ang mahal ko sa buhay na sa doktor naman, bagamat ako, pinaninindigan ko ang Diyos. Siya ang dakilang manggagamot, siya ang kikilos, siya ang gagalaw. At yun nga po, nung nakapagpa-check up ako, binayopsy, negative. Purihin natin ang ating Panginoon. At isa ko pa pong ipagpupuri ay ang tunay po ang ikapo. Napakasarap pong magbigay sa Panginoon, lalo't higit po. Ito'y hindi tayo napipilitan. Kusang loob na nagbibigay tayo sa Panginoon, sa kanyang mga gawain, makikita niyo po kung paano ibabalik ng Diyos. At ito po ang nangyari sa amin, kasi po may negosyo kami, tunay po na nagbibigay kami sa Panginoon at bawat araw nagtataan ako para sa Kanya. Kay sarap po palang isama natin sa ating buhay ang Panginoon. Sa plano sa ating buhay, nanduroon. Bawat araw mayroon akong tinatabi para sa gawain natin, para sa ikapo. At tunay po, ngayon, hindi ko sinasabing mayaman dahil mayaman ang pinaglilingkuran natin. Kaya salamat sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay, na tunay na nagpagaling, sa atin pong community na talagang utang na loob natin dito lahat-lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Jesus! 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 Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.
Sa pangalan ni Jesus, kasama ng kanyang banal na Espiritu Santo at sa mahal na Biring Maria, sa ating head servant, sa kanyang may bahay, Sister Early Arcadio, sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito, ang salita ng Diyos. Kaya ang topic po natin ay Christian preaching. Ang nais ng ating Panginoong Hesus, makarating ang mga buhay na salita sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. At ito ang itinuro sa atin ng abang lingkod niyang si Alberto Arcadio, na makarating ang mga gawain sa bawat lugar kahit pinakaliblib. Nung araw, naiisip ko to, sabi ko, Brother Ting, bakit wala kang television? Bakit wala kang radio? Yon ang pinakamalakas na advertisement na pwedeng gawin ng mga preacher na tulad mo. Sabi niya, hindi niya ninais na maging matanyag at hindi niya kailangan ng popularidad. Ang nais niya lang, ang Mama Mary ay madala sa bawat tahanan, matutunan ng tao ng may bahay na magdasal ng rosaryo at maipahayag ang salita ng Diyos sa bawat tahanan. Yun ang itinuro niya sa amin noon. At doon kumikilos ang Diyos. Lumalayas ang mga galaw ng masasamang espiritu sa tahanan. At nangyari nga po iyon. Sa bawat tahanan, sa bawat pag-aakyat, doon nadama ng tao, nakapakinig ng mga buhay na salita ng Diyos. At sa maliit na komunidad, nakabuo ng maliit na komunidad sa bawat lugar. At ang bawat isa ay nakapaghahayag at nakapagpupuri sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Yan ang ginawa ni Brother Ting. Hindi dahil sa popularity o popularidad. Lucas 8, 5-8. May isang taong lumabas para magasik ng binhi. Sa kanyang pag-aasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigi 100 butil. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Diyos na buhay. Ito ang unang nadinig ng tao sa mga salita ng Diyos. Mga klase ng lupa, klase ng tao, at tayo ito. Tayo yung mga klase ng lupa. Nang una ay nalaglag sa tabi ng daan. Yan, nasa tabi ng daan. Hindi ho namumunga, hindi lumalago. Ito yung mga taong mahilig sa bisyo. Mahilig sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Mahilig sa sugal, sa drugs. Kaya kapag tinawag mo sila at pahayag sa kanila mga buhay na salita ng Diyos, hindi nila kagad ito matanggap kasi inaagaw kagad ni Satanas ang mga salitang narinig nila, kaya hindi ito lumago sa puso ng bawat isa. Ang ikalawang lupa ay nasa batuhan na laglag. Ito ang mga taong maramdamin. Ito ang mga taong madaling mapikon. Madaling sumama ang loob, na kapag naiwan, ayaw nang maglingkod sa Diyos. Na kapag nasaktan, nakapakinig ng salita, iiwan na ang gawain. Nakapakinig ng salita ng Diyos, subalit hindi nagtagal. Dahil sa tao na nakikita nila na hindi nagbabago, ayaw na nila. Ito ang klase ng lupa. Ang ikatlo, sa dawagan na laglag, ang butil ng ang binhi. Ito ang mga mahilig sa hanap buhay, mahilig kumita ng pera. At kahit lumapit sa Diyos, pagdating sa pera, sa paghahanap buhay, nahihirapan silang maglingkod. At ang ikaapat ay sa matabang lupa. Hindi lahat tayo nasa matabang lupa ng unang pagtawag sa atin ng Diyos. Nandun tayo sa tatlong klase ng lupa. Sa tabi ng daan, nasa batuhan, at nasa dawag. Kayo makasasagot kung saan kayo naroon bago kayo naging matabang lupa.
Ako, sa aking share, ako ay nasa dawag. Ako ay nasa dawag. Gusto ko makapakinig ng salita ng Diyos. Nagsisimba ako every Sunday. Pero mahilig ako sa hanap buhay. Pag sinabing hanap buhay, tutok po ako dyan. Gusto ko kumita ng pera, bilhin ang gustong bilhin. Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, lumalaban ang katawan ko. Lumalaban ang sarili kong pagkatao. Kahit na si Brother Ting, katabi ko lang, ang araw ng linggo, mas mahalaga sa akin. Kasi nasa palengke ako nagtitinda. Pero ang tawagin ako ng Diyos na nasa dawag upang mapunta sa matabang lupa, kailangan niyang alisin ang mga humahadlang. At ang Diyos ang nagtanggal ng mga bagay sa buhay ko. Ang palengke, inalis niya sa akin para makapaglingkod ako sa Diyos na buhay. Minsan masakit. Dahil hindi ka susunod, kundi aalisin sa'yo ang mga bagay na gusto mo. Amen? Bago ako naging matabang lupa, inalis ng Diyos ang mga bagay na kinahuhumalingan ko upang maglingkod lang sa Kanya. Kayo, mapipili nyo kung anong lupa, anong klase ng lupa kayo. At ako, sa aking sarili, nasa dawag ako. At ngayon, nagpupuri ako sa Diyos sapagkat nasa matabang lupa na ako. Amen! Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Pangalawa, Christian preaching, Roma 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo, ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Diyos na buhay. Sino ang pwedeng mangaral? Amen? Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kinakailangan makapakinig tayo ng kanyang mga buhay na salita. Kung titingnan mo ang mga taong nangangaral, parang sabi nga, Pariseo at Eskriba, sabi ng mga alagad ni Jesus nung panahon na yon, yung mga Pariseo at Eskriba, naglilingkod sila, pero may mga gawa sila na hindi tama. At maraming nagtanong, bakit yung mga yan? Napahintulutang magayag ng mga buhay na salita ng Diyos. Gayo hindi naman sila karapat-dapat. Amen? Sabi ni Jesus, di ba, ang kunin nga, yung mga salita, hindi yung kanila, nakikita mo sa pagkatao. Ang Diyos ang bahalang maglabas sa kanila kapag may marunong na sa mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? Purihin natin si Lord. Kaya kung may nakikita kayo na hindi tapat, na naghahayag ng mga buhay na salita ng Diyos, hayaan nyo lang kasi wala pang tatayo sa lugar ninyo. Pero kapag natamnan na kayo ng mga buhay na salita ng Diyos at kilala kayo ng Diyos na tunay na maglilingkod kayo sa Diyos, unti-unti niyang papalitan yun at papalitan ng karapat-dapat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Kaya huwag kayong magmadali. Iasa niyo lahat sa Diyos ang lahat. Ang lahat ng nagaganap ay kalooban niya. At ang lahat ng ito'y may basbas niya. At pinahintulutan niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya't kailangan nating may mangaral tungkol kay Kristo. Kaya huwag kayong titingin sa tao at huwag niyong huhusgahan ang tao. Kapag mali ang ginagawa ng sinuman, ang Diyos ang magpaparusa, hindi tao. Amen? Hayaan nyo ang Diyos ang magpasya. At kikilos siya sa paraan niya na hindi kayang maintindihan ng sino man sa atin. At madadama nyo na ang Diyos ay buhay na Diyos at nakikita mo kung paano siya kumilos ayon sa kanyang pamamaraan. Amen? Kahit sa buhay natin, nakikita natin kapag inapi ka, sabi nga ni sister, totoo yun. Sila, mahirap lang ang buhay nila nung araw. Sabi ni Brother Ting, mahirap lang ang buhay ni sister. Pero unti-unti, sa paglilingkod ng bawat isa, ngayon, maayos na silang lahat. Amen? Tingnan nyo po, ganyan ang Diyos. Mag-provide sa sino mang maglilingkod sa Kanya. Santiago 1:27. Ganito ang pagkareliyosa na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa
sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Diyos na buhay. Yon ang gusto ng Diyos na pagkareliyosa. Lingkod ka ng lingkod, simba ng simba. Pagdating may manghihingi ng tulong sa jeep, yung mga umaakyat, hindi na nagbigay, daldal pa ng daldal. Ang lalaki ng katawan, ang bata-bata. Hindi kayo dapat, yung bang, dapat kayo maghanap buhay. Ako minsan sa jeep, nakakaparinig ako ng ganon. Naawa ako kasi naiinis din ako doon sa nagsalita. Kung wala siyang ibigay, huwag ka nang magsalita. Amen? Nagkasala ka na, hindi ka na nakatulong, nagkasala pa ang bibig mo, pag-uwi mo ng bahay, walang biyaya. Amen? Kung wala kang pera at naghihinala ka doon, huwag kang magbigay, pero tumahimik na lang po tayo. Amen? At kung meron ka naman, magbigay ka kahit konti, dahil yun ang gusto ng Diyos. Kung nagtutulungan ang bawat isa, mas mapalalago ang gawain. Hebreo 12, 1-2. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Ang salita ng Diyos. Nalilingid tayo ng makapal na saksi. Marami tayo. Iwasan natin ang kasalanan. Ang kasalanan nandiyan. Nagkwento po sa amin si Father Valera. Tinandaan ko to. Maya-apply nyo to. Ito ang kasalanan. Merong pusa na nagtitinda ng mga uod. At may ibon. Ano ba paborito ng ibon? 'Di ba? Uod. At may ibon na ali-aligid doon sa tinda ng pusa. Sabi nung ibon, magkano ang bayad sa bawat isang uod? Ang sabi nung pusa, 1 balahibo mula sa iyong pakpak. 1 balahibo mula sa iyong pakpak. Sabi nung ibon, madali lang pala eh. Ang dami niyang balahibo sa pakpak eh. Kaya hinugot niya ang 1 balahibo at nilaglag niya doon sa kariton ng pusa. Matalino pa yung ibon eh. Alam niya, dadagitin siya ng pusa. Kaya lumipad siya ng mataas at dumaluhong siya sa uod at nakuha niya ang isa. Lumipad ulit siya at kinain niya ang uod. Nasarapan ang ibon. Sabi niya, kukuha pa ako ng isa. Isa pa. At naghugot na naman siya ng isa. At ganon din ang ginawa. Nasarapan uli, hugot ulit ng isa, laglag uli, hugot ng hugot, kain ng uod, hanggang sa nabawasan na at hindi niya na kayang lumipad ng mataas. At sa huling laglag niya ng kanyang balahibo sa pakpak, hindi na siya makalipad ng mataas, naabot siya ng pusa at kinain. Yan ang tukso ng kasalanan. Masarap, di ba? Paulit-ulit sa pagkakasala hanggang sa hindi na namamalayan na malaki na ang kasalanang nagagawa mo. Nasakmal ka na ng pusa, nasakmal ka na ni Satanas, at hindi ka na makawala sa kasalanang nagawa mo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Natandaan ko yun nung araw. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Yan, ipinapahayag natin ang pangalan ni Jesus sa bawat gawain ating pinapupuntahan. Ipinahayag natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ang mga ginawa niya sa buhay natin, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos na buhay. Sabi, bakit daw tayo naririto? Sabi nung may nagsalita. Sabi daw nung asawa, lagi ka nandyan. Sunod ka ng sunod dyan. Sa tao ka sumusunod. Sabi niya, ba't ako sa tao susunod? Sa Diyos ako sumusunod. Sapagkat nakikita ko, pinagpapala kayo, iniingatan kayo ng Diyos na buhay sa paglilingkod ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Nakikita ba natin ang biyaya ng Diyos? Ako nakikita ko mulat sa pool. Mga mahal mo sa buhay,
Papatnubayan ng Diyos na buhay. Kung may mga adik kayong asawa, adik na anak, maglingkod kayo ng tapat sa Diyos. Bayaran nyo yan ang buhay ng iba. Alam niyo, pag nagdasal ako sa Diyos, pag umahayo ako sa mga taong mahihirap, sa mga taong magugulo ang buhay, sabi ko, Lord, inihahandog ko to sa iyo. Magmamalasakit ako sa mga taong ito. Ikaw ang magmamalasakit sa mga mahal ko sa buhay. Babaguhin mo ang asawa ko. Nabago ang asawa ko nang hindi ko namalayan. Pag nagkaroon kayo ng isang adik na asawa, isang magulong pamilya, siguro umiskerda na kayo at naghanap na kayo ng iba. Pero nagtiis ako. Kasi bata pa lang tinawag na ako ng Diyos. Sa edad na 25 anyos, 22 anyos, sinasama na ako ni Brother Ting sa mga seminar. Kung may nag-seminar sa inyo sa Charismatic, kay Ben Pineda, yung sinasalita, Chicharon forever. Yan ang mga unang charismatic sa buong Pilipinas. Yan ang mga bagong, mga charismatic na nauna, na natayo. Mula sa kanila, natayo ang El Shaddai, natayo ang Elim, natayo ang Couples for Christ, Laplak, Soldiers of Christ, dahil sa kanilang CLSS. At dyan ako dinadala ni Brother Ting. Ang bata-bata ko pa. May asawa ako, maliliit na anak. Pero sumusunod ako kasi kapatid ko siya, panganay siya. Tsaka lagi ako hinihila. Ay, galing ka sa inyo, sama ka. Sige, sama ka dun. Hindi ako makakawala. Ngayon ko lang naiintindihan. Ito pala ang gusto ng Diyos. Gagamitin niya ang bawat isa upang maglingkod sa Kanya. At inaral niya ako sa mga ganong panahon na yun. Nakapakinig ng mga buhay na salita ng Diyos. Nakapakinig ng mga aral ng Diyos ni Kristo. At ito pala ang gagawin niya para sa akin. Amen? Purihin natin. Hindi ko man isa-isayin ang mga request na ito. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Nababasa mo ang mga pangalang ito. Lahat na nagpalista rito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Titinggin mo sila. Yung pagkakaloob ang mga kanilang mga kahilingan. Sapagkat nananalig sila na ikaw ang Diyos na buhay, ang dakilang manggagamot, ang makapangyarihan sa lahat. Tatanggapin nila ang kanilang mga kahilingan ayon sa iyong pasya. Maghihintay sila at mananalig at dadalo ito nang hindi nila namamalayan. Sa pangalan ni Jesus, namin Panginoon. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Himigin po natin. Sabi mo, Ama, humingi kami at kami yung bibigyan. Humanap kami at kami makasusumpong. Kumato kami ang pinto'y bubuksan para sa lahat. Sabi mo, kung kami mga masasamang mga magulang dito sa ibabaw ng lupa, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa aming mga anak. Gaano ka pa kayamang nasa lahat? Ibibigay mo lahat ng mabubuting bagay na ihilingin ng mga anak mo, lalong-lalo na ang banal mong Espiritu Santo. Nais mo lang magtiwala sila. Manalin sila. Sabi mo, ang asong gubat mayroong lungga, ang mga ibon mayroong po. Ang anak ng tao, ang anak ng Diyos na buhay, ay wala man lamang mahintaya. Sabi mo, nasa labas ka ng pinto, tumutok mo. Kung diriginin naman ang iyong tinig at bubuksan ang pinto, ika'y papasok at makakasalo ka namin sa pagkainan sa puso ng tao. May bahagi roon na kahit anong yaman ng tao,
Hawak niya ang lahat. Hindi pa siya maligaya. Sapagat sa bahagi ng puso ng tao, may inilugar ka doon para sa iyo. Na hindi lang matagpuan ng iba at hindi magtagpuan ng tao. Manahan ka sa pusong iyon. Pumasok ka. At magkakaroon ka ng himlayan. At kami magkakaroon ng kapayapaan. Ikaw ang aming Diyos. Kami ang bayan mo. At ipinangako mo ang bayan mo kailan may di mo pababayaan. Kaya't nananalig kami sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas. Protectionan mo kami ng banal mong Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory At tinataas namin sa iyo ang panglingkod mo. Ang alipin mo, si Alberto S. Arcadio. Saan man siya naroroon, nananalig kami tulad ng Kapitang Romano. Sabihin mo lang sa oras na ito, siya'y magaling na at siya'y gagaling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. At pinapanaligan namin ang mga buhay mong salita. Salamat. Salamat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're the King of all kings, hallelujah. You're the Lord of all lords, hallelujah. You're the greatest physician, hallelujah. You're the greatest of all, hallelujah. Hallelujah.